Good morning mga Chopa Pips! May bago na naman po tayong kwento ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Good day po sa lahat. Ako nga po pala si Shane. Napagdesisyonan ng mama ko na magbakasyon ako sa probinsya nila. Dahil may trabaho si mama, ay hatid na lang niya ako at babalik din ito agad sa Maynila. Part ng Bisaya po iyon, Miss Maharot. Si mama lang ang nag-iisang anak ni Lola, tapos ako lang din ang anak ni mama. Pagdating namin sa lugar ay namangha ako dahil ang tahimik. Pagpasok namin sa loob ay nadatnan namin si Lola. Matanda na at medyo bingi, malabo na rin ang mga mata. Ang bahay ni Lola ay nasa gitna ng palayan. Maraming tanim na saging at sa likod naman ay may maliit na kubo na kung saan imbakan ng mga sako ng palay. Nakilala ko din ang isa sa kasama ni Lola. Siya si Mang Kanor. Tansya ko na sa edad na 60 na. Sabi pa ni Lola, katulong niya rin sa bukid ang anak ni Mang Kanor. Siya si Kokoy, nasa 21 na ito. Nang makakain ay nagpahinga na kami ni Mama at Lola. Kinabukasan nilibot ko ang buong bahay. Doon ko napansin na may nakahiwalay na kusina sa bahay ni Lola. At nakita kong may naglulutong lalaki. May katangkaran ito at kaitiman ng kulay na bumagay sa matipon ng katawan nito. Naisip ko, baka siya ang sinasabi ni Lola na si Kokoy. Nagluluto ito ng agahan namin. Binati ko siya pagkakita ko sa kanya. Agad na pumukaw ng pansin ko ang basang-basa na damit nito habang nagluluto. Napangiti naman siya. At agad na nagsabi na maupo na ako at maghahain na siya para makakain na kami ni Lola. Matangkad na tao si Kokoy. Kahawig niya si Guma. Medyo maitim lang si Kokoy dahil laging bilad sa araw. Pero para sa akin, ayos lang sa isang lalaki ang may kaitiman. Nang makakain na kami, ay pumunta ako sa likod ng bahay. Para sana makipagkwentuhan kay Kokoy pero nakita ko siyang nag-iigib ng tubig. Ganoon pa rin, pawisan, na mas lalong nagpabagay sa kanya. Tumayo ako at umalis dahil hindi ko maisip na pinapantasyahan ko harap-harapan ang taong iyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil sa kakaisip ko kay Kokoy. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang kakaiba at nagdadarang na ako. Throwback po muna tayo. Dahil single mom si Mama, may mga naging boyfriend siya before. Habang may ginagawa silang binagro sa silid nito, ay minsan ko silang nasilip kung ano ang ginagawa nila. Kaya doon ko nakita kung paano sila maglaro. Mula noon ay madalas ko na rin nilalaro ang aking mapupulang bulaklak. Kaya lang Miss Maharot ayaw ko pong makipagjowa dahil ayaw ko may makakita sa aking hubog. Kinabukasan ay nagsabi si Lola na kung gusto ko daw dumalo sa sayawan malapit dito, ay sasamahan daw ako ni Kokoy. Agad naman ako pumayag. 8:00 pa lang nakabihis na ako.
Naka-short at sleeveless ako tapos nakalugay ang mahaba kong buhok. Pasado 9:00, dumating na si Kukoy. Nagpaalam na kami kay Lola na nasa kwarto na niya. Sa daan, halos madapa ako sa nilalakaran naming pilapil dahil walang dalang ilaw si Kukoy at sinag ng buwan lang ang ilaw namin. Napakapit ako sa braso ni Kukoy, yung parang napayakap ako sa braso niya. Sinasadya ko yun na ilapat sa harapan ko. Nang makarating na kami sa sayawan, pinaupo ako ni Kukoy sa isang upuan at siya naman ay nakatayo lang sa tabi ko. Nang biglang ganahan akong sumayaw, niyaya ko siya at pumagit na kami. Hindi nagtagal, bumulong si Kukoy. Tama na, Shane. Pero parang wala akong naririnig. Patuloy lang akong nakahawak sa balikat nito. Noong mapagod ako sa kakatayo, lumabas kami at pumunta direksyon sa bahay ni Lola. Pagdating namin sa bahay, hindi na muna kami pumasok, tumambay muna kami sa labas. Nangyayain ko siya sa likod ng bahay para samahang umihi. 11:00 pa lang ng gabi iyon, napatawa lang si Kukoy. Kahit madilim, ay aninag ko pa rin kung nasan siya banda nakatayo. Nang tanungin ko siya kung ano ang laman ng kubo sa likod, niyaya niya ako para tignan. Pagbukas niya, nakita ko may isang higaan na kasya ang isang tao. Sa tabi ay may ilang sako ng palay at mais. Sabi niya, dito daw siya natutulog minsan kapag maagang punta niya sa bukid. Nakatayo siya sa likod ng pinto. Alam kong wala siyang plano na palabasin ako. Kaya naman nagkwentuhan na lang muna kami. Ang panganay na kapatid daw niya ang ninong ko sa binyag. Kaya dapat tawagin ko din siyang ninong. Napabiro ako ng, Ninong, paano naman? Sabi ko dito napabulong. Naintindihan naman niya kaagad ang ibig kong sabihin. Agad niya iyon ginawa. Nang maramdaman ko ang kanyang kakaiba sa lahat, ang lakas makakapit. Tumagal kami ng ilang minuto at nakarating sa rurok ng kaluwalhatian. Masasabi kong magaling si Kukoy sa ganon dahil alam niya kung paano huliin ang nais ko. Buong gabi kami naglaro ni Ninong Kukoy. Ramdam ko ang kakaibang lakas na ginagawa nito, na para bang wala ng huling hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto ay walang imik kaming lumabas sa kubo. Kinabukasan, 8:00 ng umaga na akong nagising. Nang maalala ko ang mga nangyari sa amin kagabi at sa madaling araw. Inihatid naman ako ni Kukoy sa bahay ni Lola. Kahit pagod at masakit ang katawan ko, ay pilit ko pa rin bumangon. Hinanap ko kaagad si Kukoy. Sabi ni Lola, umuwi daw muna sa bahay nila dahil may kukunin. Pagkatapos kong kumain ay naligo na ako at pumasok sa kwarto. Tapos natulog ulit. Alas 6:30 na ng gabi nakatukin ako ni Lola para maghapunan. Habang kumakain kami ni Lola ay nagkwentuhan muna kami. Medyo inaantok na daw siya, kaya pumasok na ito. Ako naman ay naligo na ulit. Habang nakahiga ako ay may kumatok sa bintana. Pagbukas ko nakita ko si Ninong Kukoy. Agad niya ako kinumusta. Nakabestida lang ako at walang suot na panloob. Kaya naman napangiti ito. Nais ko mapapasukin ito, ngunit may pag-alinlangan sa isip ko, kaya mas minabuti kong magpaalam na lang muna. Inalala ko ang mga ganap sa amin noong nakaraang gabi. Sa totoo lang, naging magandang bakasyon ko dahil kay Ninong Kukoy. Siyang lagi kong kasama tuwing namamasyal kami. At kapag ginanahan kami, ay yung ganun naman ang nagaganap sa amin. Hanggang sa makabalik na ako dito sa Maynila, bahagi na lang ng nakaraan ang nangyari sa amin ni Ninong Kukoy.
Makalipas ng ilang taon, ay nabalitaan na lang namin na namatay na si Lola. Kaya napauwi kami ni Mami sa probinsya. At sa kasamaang palad ay naabutan kami ng lockdown. Kaya natagalan ang pananatili namin doon. Ngunit hindi naman ako naboring dahil maiilan akong nakaklose sa mga kamag-anak namin. Pero sa panahon na iyon ay nalaman kong may kasintahan na si Ninong Kokoy. Medyo nalungkot ako, pero masaya na rin para sa kanya. Dahil nga nakalipas na ng ilang taon, ay dapat na rin siguro nakalimutan ko na ang mga nangyari sa amin noon. Sa hindi inaasahan, ay may nalaman pa ako na hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba. Ngunit ako mismo ang nakasaksi. Nang minsan ako'y patulog na, ay may naramdaman akong pumasok sa bahay. Akala ko si Mami, pero alam kong tulog na ito sa kwarto niya. Pinakiramdaman kong mabuti kung sino iyon. Maya't maya pa, hinayaan ko na lang baka kasi si Mami ang lumabas. Nawawalan na ako ng malay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May narinig akong mahinang ingay na nagmumula sa kwarto ni Mami. Nakinig pa ako kung magpapatuloy pa ba ang ingay na naririnig ko. Yung ingay na parang tinatakpan ng bibig nito o pinipigilan para hindi lumakas ang boses. Nagtataka man ay mas minabuti kong silipin. Dahil sa lakas ng ulan, ay hindi na malayan ni Mami na nabuksan ko na ang pinto nito. Tanging maliit na ilawan lang ang nakabukas noon, pero malinaw kong nakikita ang ganap sa loob ng kwarto. Nakita ko ang malapad na likod ng lalaki na may tato na isang ibon. Tumagal pa sila ng ilang minuto hanggang sa marating nila ang rorok ng lupa. Nakakaramdam na ako ng kakaibang pagliyab. Hindi ko maiwasan ang tumingin sa kanila. Hanggang sa hindi ko na din kinaya, kaya pumasok na rin ako sa kwarto ko. Hanep, Mami ko ba yun? Parang mainit pa sa kuneho ah. Sabi ko sa sarili ko. Gusto ko sanang isigaw na, "Uy, Mami, magpatulog kayo, nakakainis naman oh." Kinabukasan ay parang walang nangyari at halatang masaya si Mami. Napansin ko kay Mami na kung andito kami sa probinsya ay hinahayaan na lang niya ako na gumala kahit saan. Dahil siguro alam niya na poprotektahan ako ng mga tao dito dahil kamag-anak namin ang karamihan na nakatira dito. Kaya kampante si Mami na walang masamang mangyari sa akin. Pero wala nga ba? Noong minsan nagkayayaan kami na maligo sa ilog kasama ang mga pinsan ko, ay pinasama niya kami kay Ninong Kokoy. Andun naman si Ninong Kokoy tuwing umaga. Pagkahapon ay umuwi na ito dahil ang isang kapatid nitong lalaki ay dumating at may dalang sanggol. Balita pa nga ay iniwan na sila ng asawa nito at sumama sa ibang lalaki. Yun ang sabi sa tindahan. Ngunit hindi ko pa nakikita ang sinasabing lalaki na iyon. Habang patungo kami sa ilog kasama ang mga tatlong kamag-anak ko, ay may nadaanan kami na isang kubo. Halatang walang nakatira. Nung tanungin ko kung sinong nakatira doon, ay tanging sagot nila sa akin ay wala. Dahil yun daw ang pahingaan ng mga nag-uuling noon. Dahil wala na silang makuhang kahoy dito ay napabayaan na lang. Pagdating sa ilog ay naligo na kami, ngunit nakamasid lang si Kokoy sa amin. Nang may napansin ako na isa pang kubo, mas maliit lang ito sa una namin na daanan. Kaya naman pinuntahan ko ito at tinignan. Walang dingding pero may papag, at yung bubong nito ay pawid. Ang presko ng lugar Miss Maharot. Marerelax ka sa paligid na puro kahoy, at ang sarap ng preskong hangin. Nasa tingin ko ay kailangan ko ang lugar na iyon para makapag-relax.
Ilang minuto pa ako nagmasid sa paligid bago ako umalis at bumalik sa mga kasama ko. Dumaan ang ilang oras ay umuwi na kami. Habang naglalakad ay tinanong ko si Ninong Kokoy kung sinong kapatid niya na may anak. Dahil sa wala akong kapatid ay malapit ako sa mga bata. Gusto ko sanang hiramin at syempre dapat malaman ko ang pangalan ng kapatid nito. Kaya niyaya na lang ako ni Ninong Kokoy sa bahay nila. Kinagabihan ay ganun pa rin ang nangyari. Ang ingay dahil alam ko na ang ganap sa kanila. Natulog na lang ako. Sumagi sa isip ko ang mga kubo na dinaanan namin kanina. Kaya naglaro sa isip ko na may ganap sa amin ni Ninong Kokoy. Kahit may naging nobyo naman ako sa Maynila at nakakasama ko rin sa mga labanan, hindi ko pa rin makakalimutan si Ninong Kokoy. Lalo na yung tagpo na lakas nitong gumanon. Naisip ko na lang na swerte ang nobya nito. Siguro nag-e-enjoy talagang babae sa anuhan nila. Nasa ganon akong pag-iisip nang makatulog ako. Nagising ako sa tawag ng mami ko. May dala itong bata. Mga nasa 7 buwan pa lamang. Nakakatuwa ito dahil maingay. Nang may napansin ako na marka sa leeg ni mami. Ngunit hindi ko na iyon tinanong. Kumain kami ng agahan habang tuwang-tuwa sa bagong bisita namin. Nang may tumawag sa pangalan ni mami na hindi pamilyar ang boses, pinapasok naman niya ang taong iyon. Pagkapasok, akala ko si Ninong Kokoy dahil malaki ang hawig nila. Ngunit halata sa mukha nito na mas may edad at mas malaki at malapad ang pangangatawan nito. Pinakilala naman ni mami ang estranghero sa akin. Ito pala si Isko. Siya ang naghawak nung bininyagan ako. Kapatid siya ni Ninong Kokoy. Ibig sabihin, siya ang tunay na ninong ko at yung baby ay ang kinakapatid ko. Natuwa naman ako dahil sa nalaman na pwede ko nang ituring na kapatid ang baby. Dahil doon ay madalas na sa amin si baby. Dinadala siya ng kanyang ama sa bahay namin. Nung minsan nagabihan sila, ay napagpasyahan ni mami na doon na sila matulog sa bahay namin. Katabi ko itong si baby. At sa bibig na din ng mami ko galing na pwedeng matulog si Kokoy kasama namin. Kami na lang ni baby sa kama at sa lapag naman si Ninong Kokoy. Ipinesto kong bata malapit sa dingding para pag umihi ako ay madali ako makatayo. Hindi ako makatulog dahil siguro naaasiwa ako na may kasama ako sa kwarto at iba na ang nasa isip ko sa mga sandaling iyon. Kaya nagtalukbong na lang ako ng kumot. Nang may humila dito kaya nagulat ako na nasa lapag na ang aking kumot. Inabot ko ito, ngunit imbes na kumot ang mapulot ko, ay hindi sinasadya na ang ano ni Ninong Kokoy ang nahawakan ko. Bago ko pa ito mabitiwan ay nahila na niya ako. Ngunit hindi naman ganong kalakas. Tama lang para matangay ako. Siyempre bawal magingay. Baka magising ang katabi namin na mahimbing nang natutulog. Nung nasa tabi niya ako, ay doon muli na ulit ang unang tagpo namin ni Ninong Kokoy. Katapos nun Miss Maharot ay natulog na kami dahil sa pagod. Noong isang araw iniisip ko pa ito na kung mangyayari pa ba ulit. At ito na nga, biyaya ang hatid sa akin ni Ninong Kokoy. Ang saya sa pakiramdam na pinapadama sa'yo na ganun ka pala ka-importante sa kanya. Dahil sa akala ko ay hindi ko na uli siya makakasama. Sana hindi maging komplikado ang buhay ko kung siya ang makakasama ko habang buhay. Para sa akin, okay lang na mamuhay dito sa probinsya.
Pero ang buhay ko ay nasa Maynila. Ayaw ko masira ang pangarap ko para sa taong nais kong makasama sa ganoong tagpo. Kaya nanaisin ko na lang na sulitin ang oras na kasama ko siya. Kahit na alam kong hindi ko siya makakasama ng matagal. Siya lang ang nagbibigay ng kasiyahan sa lahat ng oras. Ayaw ko matapos ang araw na magkasama kami ay hindi ko pwedeng pigilan ang buhay at pangarap ko sa Maynila. Siguro nga, hindi para sa akin si Ninong Kokoy. Dahil doon ay niyakap ko na lang siya sa mga sandaling iyon. Kinabukasan ay masaya akong nagising sa tabi ng aking Ninong Kokoy. Ayaw ko man bumangon ay biglang umiyak si Sofia, ang anak ni Ninong Isko. Kaya bumangon na ako at nagtimpla ng gatas nito. Habang kumakain kami ay naitanong ko kay Mami na kung saan ito galing kagabi. Sagot niya ay nagpahangin lang daw ito sa labas. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang ito. Nang pumasok sa isip ko na mamama siya sa tabi ng ilog at magpapasama ako kay Ninong Kokoy. Kaya agad naman ako nagpaalam kay Mami. Agad naman ito pumayag at siya muna ang magbabantay kay Sofia. Pagkatapos namin kumain ay magkasama naming tinungo ni Ninong Kokoy ang ilog. Bago pa namin sapitin ang ilog ay nadaanan namin ang unang kubo. Nang may maisip akong kalukuhan, pumasok ako sa loob ng kubo at alam kong nakasunod si Ninong Kokoy. Humiga ako sa papag at nagtulog-tulogan. Napangisi naman ito sa akin at kinurot ako sa binti. Sabi pa nito, "Loka ka talaga, tara na, maligo na tayo." Kaya nag-inarte akong tamad bumangon. Sabi na lang nito, "Ang cute mo, ang cute ng ano mo." Tara na, para mabilis tayo makauwi. Mainit sa daan. Ika nito. Kaya agad naman ako napabangon. Ito ang gusto ko kay Ninong Kokoy. Pwede ako mag-inarte at patuloy lang niya ako nilalambing. Kaya inayos ko ng sarili ko at tumayo na rin. Bago kami umalis sa unang kubo, ay may napansin ako na kumikinang sa gilid ng papag. Kaya pinulot ko ang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Pilit kong inaalala kung saan ko nakita ang isang hikaw na aking napulot. Habang naglalakad kami ni Ninong Kokoy, ay saka ako naalala kung kaninong hikaw iyon. Hanggang dito muna ang part 1 mga Chupa Pips. Abangan nyo po ang part 2. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Hanggang sa muli mga Chupa Pips. Bye-bye!